dating nagtitinda lamang gamit ang kanyang tricycle. Pero ngayon ay mayroon ng mahigit kumulang na 14 branches ng kanilang shawarma business, si John Matthew Agbuya. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. My name is John Matthew Agbuya. Kami ang may pinakamasarap na shawarma at shawarma rice dito sa Valenzuela. Fly by night lang po kami. Sa hapon lang po kami lumalabas, nasa kalsada lang po kami. Nung naglalaro kami, mahirap kasi pag umuulan, nababasa kami. Pag umulan ng malakas, wala kaming tinda. Ganun yung survival namin para makabenta kami sa isang araw. Hanggang napag-isipan nga namin na mangutang at kumuha ng pondo para makapagpatayo kami kahit na malit lang na stall. Yung shawarma po lagi yung lagi kong hinahanap din sa iba-ibang bansa na nakita ko na isang malaking potensyal na pwedeng gawin kong negosyo rito sa Pilipinas. Wala po talaga akong alam sa negosyo. Isa po akong isang waiter, isa po akong naging chef. Nagtrabaho din po ako sa cruise line. Nagtrabaho din po ako sa ibang bansa as caregiver. Sa akin pangarap ko talagang magkaroon ako ng isang negosyo na hanggang pagtanda ko is may papamana ko sa aking mga anak at sa mga pamilya. Meron na po kami 14 stores and mga franchise na rin. Meron na rin po kami mga franchise. Yun nga po pinagmamalaki namin na Batangas na yung aming baka. At saka hindi po namin siya tinitipid. At binigay lang po namin siya sa masang presyo. Sa pagninegosyo, napakahirap kasi wala rin kami talaga alam. Unang-una naging problema namin is yung cash flow. So paano namin paandarin yung cash namin na may liit lang ang kaming kapital. Pero kailangan magtuloy-tuloy yung negosyo kahit sabi nga nila hindi araw-araw Pasko. Kaya hindi araw-araw may kita. So nag-aral pa rin kami. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako kung paano magkaroon ng maayos na negosyo. So ganun pala, hindi porket lugi ka ngayon, is lugi ka pa rin next month. So babawi pa rin naman. Kung wala kang trusted na tao, ang hirap pong kumilos is mag-isa ka lang. Kumbaga, hindi mo kayang palakihin ang negosyo mo kung nag-iisa ka lang. Kailangan po talaga may karamay ka. So yun po yung nagiging lakas ko po. Dahil nandoon po sila sa gilid ko, nakaakbay po sila sa akin kahit na ano po mangyari, mahina. Napaghihinaan din po ng loob, pero sila rin po yung mga bumibigay din sa akin ng lakas ng loob para ituloy at magbigay lakas para doon sa pagpatuloy ko yung aking negosyo. Sa lahat po ng mga gusto magnegosyo, mas maganda po yung talaga is isipin nyo po muna yung papasukin nyo. Hindi po madali magnegosyo, pero masarap po magnegosyo. Kung yayakapin nyo po lahat ng challenges at lahat ng pagsubok, handa po kayo matuto, handa po kayo makinig. So maganda po at magsimula na magnegosyo po kayo kung ganun po yung mindset nyo. Pero kung mindset nyo po is parang kumita lang ng kumita at hindi po nyo kayang tumanggap ng mga mali sa ginagawa nyo, doon po nagkakaroon ng medyo hindi pag-angat ng negosyo. Lapit din po kayo sa mga government na may mga tumutulong din po para magsimula ng mga negosyo. Sa mga DTI po, malaking tulong din po sila. Sa lahat ng mga gusto magnegosyo, if you have the guts, you have the power, push nyo lang yan, pag-aralan mabuti, at bandang huli, makakamtan nyo rin ang tagumpay. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!